MMA siguro. MMA, kung talagang gusto nyo labanan. Si Casimiro, ikaw, at si Sunny. Kaya sa isang gabi, labanan ko kayo tatlo. First round si Casimiro, second round si Sunny. Kahit last round ka na yung panahon na mahina na ako. MMA. Okay? Kung gusto mo bare knuckle, pwede din naman. Pero kinakalaan yung bayaran. Ano ba? Laban tayo dalawa, MMA, or boxing, or kahit mag-tag team kayong tatlo. First round si Casimiro, second round si ikaw, third round si Sunny. Basta MMA. Kaya tanggap na ako 500k, malinis 500k. Kahit malinis 500k, kaya nabahala magsugal-sugal dyan. Marami masusugal sa akin pero hindi ako magsusugal. So, yun nga. Yun yung hamon ko sa inyo. At least para naman kahit pa paano lamang na kayo. MMA rules, first round si Casimiro, third round si Sunny. Second round si Sunny, third round ka na. Pinakahuli ka na kasi yung pinakapano eh. Yun. Talagang probinsyano siya, yung salita niya talagang solid na Bisaya. Pero this is a comparison sa sinasabi na mataas ang pinag-aralan at sa walang pinag-aralan. Pero never ko narinig kay Rugby Boy na kahit nga yung mga kasama ni Rugby Boy kung ano-ano na sinasabi kay Rolando D about sa tatay niya, ganyan-ganyan. Parang si Rugby Boy hindi yan panagsalita noon tungkol dun Parati lang siya okay lang, tawa-tawa lang, di ba? Kaya lang parang napikon na din dahil nga dinama yung girlfriend niya. So, hindi na natin mapipigilan yan. Ako, honestly, hindi ko na rin mapipigilan yun. Kaya dun sa mga nagbe-message po sa akin, sana maintindihan nyo din kung saan ako nanggagaling. Hindi ko naman kayang pigilan lahat yan, di ba? Kasi may mga kanya-kanya rin silang gustong sabihin tsaka nararamdaman Pero ako, sinabi ko talaga kay Rugby Boy, huwag mo nang pansinin. Kasi hindi yan lalaban sa'yo. Yun talagang sinabi ko sa kanya. Hindi ka lalabanan yan ni Rolando D. Habol lang niya talaga. And galing naman kay Rolando D is pera. So, gumagawa siya ng hype para magulo yung training mo. Kasi nga may laban siyang paparating versus do sa bata ni Rolando D, which is makikita nyo yung bata niya, hindi naman talaga nag-upload ng kahit ano. Kasi feeling ko yun talaga may mataas talaga na pinag-aralan. Alam mo yun, talagang merong dignity, di ba? So, si Rugby Boy din, sinabi ko, bro, kung sasagot ka, wag yung personal. Hayaan mo siya mag-personal sa'yo, but you show him class, di ba? Kahit na sinasabi nilang squatter, o wala kang pinag-aaral, or kung baluk-baluktot ka mag-Tagalog, mong patulan kasi karamihan ng tao, kayo na mismo mga nanonood, kayo na mismo mag-usga, di ba? Sino ba talaga sa tingin niyo yung mukhang may pinag-aralan? Di ba? Dun sa mga bahay, sasakyan, kotse, alam mo, those are material things na hindi tinitignan ni Rugby Boy. Alam mo yung sa sobrang pikon nga ni Rugby Boy, sabi nga niya, kalimutan mo na yung pera, suntukan na lang tayong dalawa Ganun na lang nga di ba? Pero sa point of view naman ni, kaya nga sa point of view ni Rolando D, this is business, di ba? So kung may ipagsuntukan ako sa'yo, let's make money out of it, di ba? So, ganon. And nagiget ko yung point of view ni Rolando D, pero there's no sense and there's no point. Again, there's no sense and there's no point para ma-personal or man-trash to. Kasi the fight will never happen. It's not gonna happen unless etong si Millionaire Rolando D magkaroon ng millionaire na mga kaibigan, mag-fund sila. And ito, si Rugby Boy, meron magpa-fund sa kanya ng 2 million. At si Rolando D, meron 2 million. And then, ayan na, laban na. Diba? Hindi sugal, fund lang. I-fund mo para magkatapatan kayo. Wag na natin tawaging sugal. Pero I doubt it na merong maglalabas ng 2 million para kay Rolando D. And I know Rolando D hindi maglalabas ng 2 million yan para sa sarili niya. Para, alam mo yun, yung parang itatapat dun sa 2 million na sinasabi nga nito ni Cuadro Alas. Right? So, I hope everything is clear mga boss. So, ang suportahan na lang natin ang laban nito ni Rugby Boy sa bata nito ni D. Huwag na natin pansinin masyado si D kasi wala na yan
You know, wala nang mangyayari talaga. Magta-trash talk na magta-trash talk lang yan. Sinisira lang niya yung mindset ni Rugby Boy. Okay? So, dun sa mga fans, followers ni Rugby Boy, wag na po natin bigyan pa ng pansin yan. Para sa inyo to, kasi ang dami yung nagme-message sa akin na bakit hindi ko pinagtatanggol or hindi kasi kailangan ni Rugby Boy ng pagtatanggol. Alam niya yung ginagawa niya. Kailangan lang ni Rugby Boy is just proper guidance lang talaga. Okay? So, like I said, no, wala akong masamang sinasabi tungkol kay Rolando D or kay Rugby Boy or sa mga ginagawa nilang dalawa. Toxic lang kasi masyado. Stop na natin because the fight will never happen unless maglabas ng pera tong grupo ni Rolando D para itapat dito sa side ni Rugby Boy. Okay? Kasi kung promoter at promoter dito sa Philippines, I don't think meron maglalabas nung gustong amount ni Rolando D para sa kanya. Kasi si Rugby Boy, kahit sabihin mong bigyan mo lang na mababang TF yan, para labanan nga si Rolando D, lalaban yan, 100% sure. Diba? Pero ito si Rolando D, syempre, diba, millions agad ang hinihingi nito eh. So, I think Rolando D, you call out one of your promoters, diba? Para pagtapating kayo, para mangyari yung laban, kung gusto mo lang. Pero kung hindi mo gusto, di ba, wala ka talagang gagawin na paraan or wala kang promoter na kakausapin for that. Kasi kay Rugby Boy, wala naman eh, di ba? Ikaw na nga nagsabi, wala naman siyang kilala, wala pa siyang napapala. So walang promoter talaga na kukuha para pagtapating kayo on side of Rugby Boy. Meron siyang kaibigan, which is si Cuadro Alas, handa maglabas ng pera. Okay, ikaw, sa mga kaibigan mo, kung merong handang maglabas ng pera para tumaya or nataya, sorry for the word, para maglabas ng pera para mag-put up ng 2 million para ipangbayan din sa'yo, di ba? Then, pwede pa, may possibilities pa na mangyayari. Alright? So, yun lang mga boss. Sana naintindihan nyo itong sinasabi ko. Ito, may papanood ako sa inyong video para po maintindihan nyo lalo kung ano ba talaga ang gustong mangyari. Pero ngayon pa lang sinasagot ko na nga, hindi po mangyayari yung gustong mangyari ni Rolando D. Okay? Kasi nga po, sinasabi niyang hindi sugal ang hinahabol niya, pero pera, yun yung pinakapunto nito. Kasi walang maglalabas sa kanya ng ganong amount dito sa Pilipinas para maglaban sila ni Don Serrano. Si Don Serrano, kahit nga siguro hindi mo nabayaran yan, lalabanan na ito si Rolando D. Di ba? Dahil sa mga pinagsasabi na ito tungkol sa mga Bisaya, sa itsura niya, sa itsura ng girlfriend niya. Pero warning lang kasi pag si Don Serrano, 'di ba, nagsalita ng masama tungkol sa asawa niya at saka kung saan man, 'di ba? Baka magurmentado 'yan si Rolando D. Pero sinasabi ko nga kay Don, wag mong gagawin. Don't stoop down to his level. 'Di ba? He keeps on saying na ganito level ko, ganyan level ko, pero yung mga words na lumalabas sa bibig niya is sobrang below the dirt pa eh. Alright? So, yun ang sinasabi ko kay kay Rugby Boy. Huwag mo napapatulan kasi it's nonsense. Walang point yung para patulan mo pa kasi nga kumukuha lang ng hype sa yan. Because nga pagdating sa social media, Rugby Boy, 'di ba? Pagdating sa MMA industry, yes, kilala yan talaga si Rolando D. So magkaibang level eh, magkaibang version eh. Alright? So, ako mga boss, sa mga nag-YouTube dyan, sa mga gumagawa ng vlogs, keep doing what makes you happy. You know, walang masama sa ginagawa nyo. If yung nakapagpasaya sa inyo, what makes you happy, do it. And if you're making a little money out of doing what you love to do, like vlogging, you know, keep doing it lang po. Okay? Kasi kasiyahan nyo yan eh. Alright? So, again, this is your Coach G Bote. Humble but ready to rumble. Peace out. Shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagko-comment, nagpi-PM sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko lang po kayo talaga masagot lahat. Pero as much as possible, ito po, sinasagot ko na po kayo ngayon. Alright? So, ingat po kayo parate. God bless. See you guys soon. Okay? Abangan nyo po laban ni Rugby Boy and ni Waikoko. Okay? Sa URCC. Alright? Peace out.